Naimbag nga rabi tayo amin kakabsat. Our speaker for tonight is a missionary to Cambodia. Taga Baguio na ito'y, but the Lord called him to the land of Cambodia, di Phnom Penh. And so ti speaker tayo kakabsat ni Pastor De Vera, Joseph De Vera. Okay na po. Magandang gabi po sa bawat isa. Ayan po. Salamat Pastor at mga kapatid sa time na ito na kami po makapagbigay ng salita ng Panginoon. Personally, hindi ko po siya ganun kakilala na katulad ng mga maraming nagsalita dito kanina. But she is a blessing to us because last year she and her friends or group of this church ladies visited us in Cambodia. Nag-mission trip po sila doon. Then I've seen yung kagalakan niya, yung kasiyahan to minister. Not only brethren here, but even yung mga kapatiran po sa Cambodia. Then kita ko po na, of course, sila ay pinagpapala at ginagamit ng Panginoon para maging pagpapala rin sa iba. And you are one of those that been blessed through his testimony and yung zealousness niya sa paglilingkod sa Panginoon. At dumating po kami last October 30 dito po sa Pilipinas. 15 years na po ako sa Cambodia by God's grace. Taga Baguio ako. Ilocano, man kaliakmot lang din kan kanay, am takmot lang man ibaloy, ngam jarupak hangko amono, hangko amono, hanga maawatan so nga bahala kayo, hinyati panang kita yo kanya, sulatan. Kunada kat agrup-rupak kanon nga Cambodian. We've been there in 15 years na po kami doon, but I can honestly say, hindi po ako nagmumukhang Cambodian. They are more darker than me. Parang Chinese, na Koreano, na Vietnamese, na Taiwanese, parang ganun po ang itsura ko. Pero 100% po na Pilipino po ako. If you have your Bible, please open with me in the book of Philippians chapter 2, or chapter 1, I should say. Philippians chapter 1 from verse number 20. Sabi po ng Bible is, according to my earnest expectation and my hope that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life or by death. For to me to live is Christ, and to die is gain. But if I live in the flesh, this is the fruit of my labor. Yet what I shall choose, I will not. For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ, which is far better. Nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. Saglit po tayo manalangin. Dakilang Diyos, amang banal, salamat po sa gabing ito na binigay niyo po sa amin. Bagaman may kalungkutan po sa aming puso, may paghati, may mga katanungan, bagkus, papasalamat po kami sapagkat tangan-tangan po namin ang iyong pangako. Ang iyong banal na Espiritu ay nananahan po sa bawat puso ng mananampalataya. Na siya lamang, Panginoon Diyos, ang aming malapitan sa oras po ng kalungkutan na ang isang kapatid, mahal sa buhay, ate, nanay, asawa ay nasa iyo na. Ama, sa gabing ito, dalangin ko nga po, Ama, na gamitin niyo po ang inyong habag na lingkod upang mahayag ang iyong banal na salita to comfort the family, the friends, loved ones, and even if we have a friends or loved ones, a visitor na hindi pa po nakakatiyak ng buhay na walang hanggan, ang gabing ito, nawa Panginoon Diyos ay gabi na makilala niya ang aming Panginoong Hesukristo
Upang sa ganoon, bago niya lisanin ang bahay-sambahan, o we call it now a house of mourning because we are here sa funeral service po ng isang kapatid. Na bago umuwi ang walang katiyakan ng buhay na walang hanggan, Panginoon Diyos, ay tanggapin kanila bilang kanilang sariling tagapagligtas. At magkaroon ng katiyakan ng buhay na walang hanggan upang sa ganoon, kung dumating po sa kanila ang panahon na sila naman ay ilalamayan, ay masasabi namin na ang kanilang kaluluwa ay nasa iyo na. Ama, kayo po aming tinatas po ang aking dalangin sa pangalan naming Panginoong Jesus. Amen. Bago po ako pumunta sa Cambodia bilang missionary, 15 years na po ako ngayon doon. Bago po ako pumunta doon ay pastor po ako sa San Simon, Pampanga ng almost 4 years o 5 years. Then bago po ako nagpastor sa San Simon ay 4 years po ako na assistant ng pastor namin dyan sa High Crest Bible Baptist Church, Luacan, Apugan. Isa po sa ministry ko na gustong-gusto ko ay yung mag-preach sa funeral service, pastor. Sa San Simon, Pampanga po, kahit hindi namin kakilala yung linalamayan, kahit hindi kakilala ng aming mga member, ay dadalaw po kami. Magbigay ng konting tulong. O sabihin natin sa salitang abuloy, ay ginagamit po namin yon. Then we will tell the loved ones, say, nakikiramay po kami nanay o kuya, konting tulong po. Then of course, when they accepted that, I will tell them, Nay, pwede po bang magbahagi ng salita ng Panginoon patungkol po sa ganitong pangyayari? Of course, they will not say no because inawat ng Lord Abulo yan. Nanda mo nga isubli niya. So, siyempre, kasabaat, then I like to preach where the people are gambling. Ijayak nga kasaba. Tagamin, idihanak na isalakan, makipanak, makilamlam, maingam hang kumot nga kitaan, di ay lamlamayan data, adak ijay, sugalan, kasyayak gamin, idi. Iso timay sa nga ministry, may ijay San Simon, idi, kat hanap patay. Yeah. Actually, gisong leader ko, kat adati business dang aglaklako ti kabaong. Dakkel, ti business na ako na, Brother Paul, pag-pray natin na maraming mamatay sa kapitbahay niyo para bumili sila ng kabaong. Wag naman, Pastor. Di ba pinag-pray-pray dapat ang business? Hindi, Pastor, kasi kahit hindi natin ipag-pray yan, talagang may mamamatay, Pastor. So, ganun po. So, I can say, even when my first year in Cambodia, nag-preach na rin po ako sa funeral service ng mga Cambodians. I preached to many funeral services. But when my brother died, and when my father passed away, my niece, and my father-in-law, hindi po ako nakauwi. Nung namatay po ang tatay ko dahil sa pandemic, hindi po kami nakauwi. Sabi ko, Lord, you have been using me to preach your word to many funeral services. But sa funeral service mismo ng tatay ko, wala ako. Sa funeral service ng kuya ko, wala ako. Sa pamangkin ko, sa father-in-law ko, wala ako. So mga kapatid, sa gabing ito, katulad nito, minsan dumarating ang sinasabing katanungan na minsan ay mahirap sagutin. Katulad po ng nakalagay po dito sa aklat po ng awit, precious in the sight of the Lord is the death of His saints. Di po ba? Kung hindi mo alam ang iyong Biblia, hindi mo maunawaan po ang sinabi ng Bibliang yan. Tama po ba? Precious in the sight of the Lord. At doon po sa Ecclesiastes chapter 1 chapter 7 verse number 7, chapter 7 verse number 1, sinabi po ng Bible is mas mainam pa raw ang araw ng kamatayan ng isang tao kaysa sa araw ng kanyang kapanganakan. Di ba pag may isinilang, tuwang-tuwa tayo, di ba? Oh, nag-cute mo dahil nga ubingan, di makan, nakakatakyot gayam niya. So, tuwang-tuwa tayo pag may isinilang, tama po ba? May party, everything. Pero sa Biblia, baligtad. Mas mainam pa raw po sa isang tao ang araw ng kanyang kamatayan kaysa sa araw ng kanyang kapanganakan. So, mga ganitong pangyayari, mga kapatid, ay makita natin na ang kamatayan ay may daladalang katanungan o maiwan na katanungan sa puso at isipan ng mga kamag-anak, anak o mahal sa buhay. It brings
Because that brings separation. It brings, of course, sorrow. It brings pain. But to a child of God, the Bible says, precious. Amen? Yun po ang kainaman sa isang mananampalataya. Ang nakakikilala po sa Panginoon, ang source of comfort po natin, ay ang walang iba, kundi ang kanyang salita. Maski po ako bilang isang pastor, missionary, na yun nga sabi ko, gustong-gusto ko mag-preach sa mga funeral services. At nung ang tatay ko'y namatay, hindi ako makauwi kasi nasa Cambodia kami. So may mga katanungan, no? Hindi ko naman sinasabi na bago sana ako uuwi, mamatay naman yung nanay ko para at least nandito ako. Hindi ko sinasabi ko, ayaw kong gano'n. Pero yung kapatid ko po noon, dahil siya po ay may cancer, ay siyempre we pray kung ano ang kalooban ng Panginoon. We ask God's mercy to extend His life. But what I'm saying is, hindi ho natin control. Tama po ba? Ang buhay ng sinuman. At bilang isang pastor ng matagal na pong panahon, mas matagal nga lang po si pastor sa akin, pero alam ko, agree siya dito. Kung ang isang member ay namatay, na ang member ay katulad niya, don't get me wrong, okay? Hanyo ibagbaga nga, karnal mo gayam dito nga pastor. Agibagbaga nga eh, nung mabalin ko mga agpili Lord, no sino alam, itudok niya may isa eh. Naintindihan niyo po ako, tama po ba? Kung pwede lang mamili, kung sino yung kunin muna ng Panginoon. Ibaga tayo, apay nga, isuna pa lang. Ububing ni isuna no siya. I'm 51 this coming 27. Nag-51 isuna 4 months ago, I think. Di ba, uray no unsaved tayo, no tayo nga Kristyano, ibaga tayo, apay nga ni tatang ko inalanahan pa lang diya karuba mi. Di ba? Agitudo tayo, di ba? Tama po ba? Straight talk lang po, minsan, ganun po. Maski isang pastor, kauwi ko lang po from Cambodia. Then a day after we arrived here in the Philippines, my assistant pastor said, one of our member, na faithful na member, ay namatay. Imbatik lang nga adat church dito, apay nga jahan nga box, apay nga jay kumahanan nga agat at intimat ako na. Then after 2 weeks, adamanan na tay. Imbaga ni Sir Rick, siguro, mong imbat yan tibagas diya, iso nga natin tibisin. So may mga katanungan po na minsan ay hindi natin basta-basta masasagot kung hindi po natin alam ang salita ng Panginoon. Pero dito po sa sinabi ni Apostle Pablo, ay napakaganda po ang kanyang sinabi. Sa verse number 21, sabi po niya dito, for to me to live is Christ and to die is gain. At nais ko pong basahin dito po sa verse number 23, for I am in a strait betwixt two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better. Sabi niya, ako'y naandito sa pagitan ng dalawang pagpapasya o pagnanais. Nais ko na, sabi niya dito, na umuwi na. Nakunin na sana ako ng Panginoon. Na pumaro na ako sana sa kanyang kaharian, which is far better. Yun po ang ayon kay Apostle Pablo. Tama po ba? Sapagkat malamang may karamdaman siya o dahil siya ay nakabilanggo. He has been tortured, he's been imprisoned many times because of preaching the gospel. Siguro, dati sakit ng terminal cancer, winuhanan nga makapusipos. Dati may isang lola, actually, lola ko, 95 years old. Nung madamag na nga natay, dagi kaububingan na, kababingan ko na, apay nga, isuda lang timat-matayan. Siya kumat-kuman ako. Tama po. Naboringan isunapiman. Di ba? But ganun din po yung sinabi ni Apostle Pablo. Sabi niya, having a desire to depart and to be with the Lord, which is far better. Di ba? Minsan, Lord, kunin mo na ako. Di ba? Lalo na kung may sakit ka na, hopeless ka na, gano'n. Pero sabi po sa number 24, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. So, nais ni Apostle Pablo na kunin na siya ng Panginoon, which is far better ayon sa kanya. Because of course, if you study the life of Apostle Paul, is talagang uwi talaga sa Panginoon is far better than his situation. He's been imprisoned, he's been persecuted many times because of the preaching of the gospel. Of course, if your life is like Apostle Pablo, Apostle Paul say, Lord, just take me home, this is far better. But he said, but to abide in the flesh is more needful for you. So God did not call Apostle Paul in this time, though he desired to be with the Lord, but because he knows to abide in the flesh is more needful for those people who need the gospel.
It's more needful for the people that need a guidance from the Word of God. And of course, mga kapatid, ganun din naman po ang masasabi natin na pinayagan na ng Panginoon na kunin ng isang kapatid na bagaman hindi po ganun pa, bagaman bata pa ho siya, kasi kung sasabihin ko matanda na siya, matanda rin ako. Diba? So, dahil po, tapos na po ang kanyang gawain malamang dito sa lupa. Amen? Because may sinabi po siya sa verse number 21, which is I want to expound a little bit longer. Sa verse number 21, sabi niya po dito, sabi ni Apostle Pablo, "For to me, to live is Christ, and to die is gain." So sa bawat mananampalataya po, sa bawat isang tumanggap sa Panginoong Hesukristo, sa bawat isang nagsisi sa kanyang kasalanan, sabi po ng Biblia, ang sino mang sumampalataya sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ay may buhay na walang hanggan. Sabi po sa verse John chapter 5, verse 11, 12, and 13, "These things have I written unto you that believe on the name of the Son of God, that he may know that ye have eternal life, and this life is in his Son. He that hath Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. These things have I written unto you that you shall know that you have eternal life." Yung mga nakakatiyak na po ng buhay na walang hanggan, tayo po ay naging tapat, tayo po ay maglilingkod, tayo po ay magpapatuloy, hindi para maligtas, kundi dahil tayo ay ligtas na. Amen? Narinig po ninyo ang patuto ng isang kapatid. She even reached Cambodia in serving the Lord. She's been doing that not for her to merit heaven, not for her hindi para siya ay maligtas, kundi dahil siya tiyak na at alam niyang sa langit siya pupunta, he's been serving the Lord joyfully. Amen? So ganun po ang nais po natin. So kung ikaw ay ligtas na, sumampalataya ka sa Kanya bilang iyong sariling tagapagligtas, by grace you are saved. Sabi po ng Ephesians chapter 2, verse number 8, "For by grace are ye saved through faith, not of yourself. It is the gift of God, not of works, lest any man should boast." If you receive the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and personal Savior, if you will die, the Bible says you will gain things. There is a gain. We will gain something if we die, according to Apostle Pablo. "For to me to live is Christ, and to die is gain." First in Revelation chapter 21, things that we gain when we die, according to the Bible, in Revelation chapter 21, verse number 4. "And God shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow nor crying, neither shall there be any more pain, for the former things are passed away." So if you are a believer in Christ, if you know for sure that if you will die or before you will die, if you know for sure that your soul will go to heaven, if you die, the Bible says you will gain a better life. We will gain a better life. The Bible says wala nang luha, wala nang pighati, wala nang kalungkutan. Sabi po ng Bible, "And God shall wipe all the tears." Actually, yung misis ko po ang nagsabi sa akin na si kapatid po ay nauna na. Last Monday lang po. Monday, not morning. Tuesday morning ko po nabalitaan. Then hindi ko pa po memorize ang kanyang name. Then sabi ko kay Mrs. Sino dito? Yan ay, napanay Cambodia, Jekas. Ipailang ko din picture na Thailand. So, kailangan ko pa tignan yung picture para maalala ko po siya. Pero mga kapatid, I don't know kung ilang araw siya na hospital. I don't know ilang linggo siya nag-stay sa hospital. And I don't know ilang buwan siya may karamdaman. But the Bible says she gained a better life. Amen? Hello? That is our comfort, mga kapatid. Na ang nakikita na po natin ngayon ay ang kanyang katawang lupa. Hindi lamang po ako nakapag-preach ng maraming beses sa mga funeral service na ganito, na kapag may mga tinulungan pa po akong lininisan na yung mga bangkay. Yung tatay po ng preacher namin sa San Simon, mula po noong siya ay nagkabigote, hindi na yung nag-ahit. Talagang ang tawag sa kanya, si Badong Bigotelio, Badong Bigote. So may makapal yung bigote niya. Eh nung siya po ay namatay, hindi nagtanong yung balsamador. Inahit. Habang inaahit po, parang ang purol pa nung pang-ahit, talagang nagaganon. Tinitingnan ko kung mag-aaray talaga eh. Hindi naman nag-aaray kasi wala na nga po yung kaluluwa niya. Amen? Pero ang nakakatuwa po,
dahil nga marami nang po doon unsaved, nung dadalawin na ng mga kaibigan niya, nagalit yung isa. Asan si Badong? Ilwalye, sa pangpagapon. Ilwalye, no kaniya Badong. May kakilala yun, nagagalit. Hamila mo dito, ni Badong. First time da nga nakita, nga naakitan. Diba? Nga may di aahitan da, hangay nga agaray. Of course, no agaray di, agtarayak mo niya. Agtarayak mo. Then dati, father, iti may nga member mi ijay. Inayabanda ko na, Pastor, tawag po kayo sa bahay. Bakit? Pastor, ipag-pray nyo na po si tatay, tanggap na po namin. Ipag-pray nyo na po, nakunin na siya ng Panginoon ngayon din. Oh, nagrigatan mo't nga trabaho ti Pastor diyan. Ipag-pray ko daw, nakunin na ng Panginoon ngayon din. Masunurin po tayong pastor di pumunta po ako doon. Umuubo-ubo, may oxygen, inalis na yung oxygen. Umuubo-ubo po siya, 67 years old. Of course, she heard the gospel. We conducted Bible studies. Pero umuubo pa ho siya. Then I prayed. Tapos sabi ko, Panginoon, tanggap na po ng family niya. Kunin niya na po siya para wala nang paghihirap. Para matigil na po yung karamdaman, the pains that he's been enduring for so long. Sa pangalan namin Panginoong Jesus, Amen. Tapos biglang umubo, di buhay pa. Pray ulit. Opo, hindi po joke ito. Pray ulit. Medyo hinabahan ko na yung pray ko. Tapos nung nag-pray po ako, tumalikod na po ako, nakuha na po siya ng Panginoon. Actually, 8 na po yung pinag-pray ko pong ganon. Kaya sabi ng pastor ko noon ni Pastor Jesse, nagsakit kayo, hang kayo dawat i-prayer kini Joseph. Ma-promote kayo. Depende mo di prayer request, di ba? No ipag-pray mo nga maimbagan, di pag-pray tayo nga maimbagan. Kung pinag-pray mo na kung anong kalooban ng Panginoon. Pero I've seen, mga kapatid, yung mga taong may karamdaman, hindi na makatayo, madumi na yung likod, talagang, Pastor, hirap na po ako. Pastor, sana ay pagalingin ako ng Panginoon. Pastor, sana ay mawala na ito. Mga kapatid, hanggat tayo buhay dito sa lupa, may pighati, may karamdaman. Amen? May arthritis. Arthritis. Hindi po joke ito. Ang pamangkin ko po is, how old is he? Si Cedric? I don't know, maybe 14 years old. Ada arthritis nan, Pastor. Yeah. Ada arthritis nan, 14 years old or 13 years old. Agsarukudan. Iso nga no, ibagang mga pakipag-pray man, iso na tan arthritis, imbis nga maasid, agkatawa da, taububingan garod. Di ba, tignan po ninyo, na kahit bata, 16 years old na meron ng na heart attack, di ba, ma-stroke. But praise God, sa ating mananampalataya, if we face death, we will gain a better life. Amen? Wala nang karamdaman po, mga kapatid. And I believe, doon po sabi nga po dito sa atin, pasama na ho ng pasama. Pasama na ho ng pasama. Hindi lang Pilipinas. Maraming nagre-reklamo. Sa mga Facebook nga, only in the Philippines, only in the Philippines. Nababanas po ako sa ganon. Nagko-comment po ako. Sabi ko, ano only in the Philippines? Subukan nyo nga pumunta dito sa Cambodia. Ikaw yung mabangga, tapos kunada, sorry. Handa kasar dengan dito yung Pilipinas gamin, ang kayo pa lang nagsinagid, agapa kayon, di ba? Agapa dan, agtinubo da. Ija Cambodia, uray mabangga da, nakupit lugan mo, sorry. Sorry da, agyaman ka na lang ta nagsorry da. Gamin no namuan da pa nga foreigner ka, agbayad ka pa eh. So, umay kayo kuma dito, da kayong agreklamo dito Pilipinas, umay kayo dito Cambodia, umay kayo dito Laos, umay kayo Vietnam, makita yo, pasalamat kayo, Filipino kayo. But ladies and gentlemen, uray adino pa panan tayo, uray di Amerika, uray di Blacksburg, Virginia, ija ko lang nawatan di kantangay, Almost Heaven, West Virginia, nakapanak kaya sir. Naawata ko niya, nagmayat, tibalay da, handa isarsara, yalugan da, nakakabil lang di tulbog ijay, nagmayat. Nausar ko pa di nga kanta ijay soul winning. I've just heard that song, it's my favorite song, but you know, now I understand it's almost heaven. Now you're staying in a country or the state in a place almost heaven, but if you will die, do you know for sure that you will go to heaven? You're living in a country, it's almost heaven, but if you don't have the Lord Jesus Christ, mananatili kang almost heaven. Talagang almost heaven ka na lang. Amen?
Pero mga kapatid, if you are a believer, like our sister, you will gain a better life. We will gain a better life. And not only that, of course, there's no more hospital bills, no more pain, no more confusion, no more... So everything, alam na po natin, sabi po ng Bible, and the former things shall pass away. So second, not only we will gain a better life, but in 1 Corinthians chapter 15, if you open your Bible, in 1 Corinthians chapter 15, verse number 52. 1 Corinthians chapter 15. Verse number 52. Behold, I show you a mystery. We shall not always live, but we shall all be changed. In a moment, in a twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Mga kapatid, we will gain a better body. Amen? Ay, kanina, yung nagpatutuo po dito, nag-testimony, sabi na, gustong-gusto nila ng eat all you can. I was surprised na yung mga ladies, I'm sorry, okay, don't get me wrong, yung misis ko po ay once a day lang siya kumain. Ako 4 times or 5 times pa ako kumakain, pero siya yung lumalaki, hindi ako. Kuna na, sana all. Sana all. But yesterday, somebody invited us to eat sa Eat All You Can. Nandun kami ng 1:30. My son and I will just eat the meal yung natama lang na nabusog kami, mga 2:15 o 2:30, umalis na kami. Iniwan namin sila, mga 5 sila o 6 na ladies. Na hindi naman mga bata, katamtaman, ibagak mo nga, baka handa kami awisan ton. Yeah. But I was surprised, they stayed there until 4:30, Pastor. Eat all you can ko naman, manutay lang nga umay dito. Niya, talk all you can, eat all you can. Di ba? Biruin mo yan. So, I don't drink coffee, I don't drink soda, I don't drink junk foods. I stopped eating pork more than a year already. Sa Cambodia, I eat nilagang okra, nilagang kalabasa, nilagang kamote. I take care of my body. Sabi ko, to prevent is better than to cure. Pero, ag-exercise, ag-jogging, ag-push-push apak, ba't kakabsat, maka bumangon na agsapakat, kung kunang mo, apay nasakit nga dito eh. Apay nasakit dito eh. Kasto-kastuyak mo, inyang atakinan ko nga ba di, panunutok nga dagos, inyang atakinan ko nga ba di, minumadi, pangit yata yung higaan ko, parang ganun po. Kasi, that's the truth, that's the fact, that kahit anong gawin natin, ingat natin sa ating katawan, may karamdaman pa rin yan. Amen? Sabi ng preacher ko sa Pampanga, sabi niya, Pastor, ang arte mo naman, nag-i-enjoy. Sabi pa niya sa akin, ginamit pa niya ang Bible. Sabi niya, Pastor, don't you know that enjoyment in life, 70% of enjoyment in life comes from food? Sabi ko, alam ko. Ako nga nag-win sa'yo, tapos hindi ko alam ang Bible ko. Tapos sabi niya, bakit ganyan yung kinakain mo? Dito ako nag-i-enjoy di ba? Kung dyan ka sa sisig, sa kaldereta, sa mga lechon, dyan ka nag-i-enjoy, nag-enjoy naman ako dito sa okra. Di ba? Mangangal-ngalan yung okra. Di ba? Healthy pa. Pero sabi niya sa akin, kahit anong ingat mo, Pastor, kung mamamatay ka nga, mamamatay ka rin. Kung oras mo na, oras mo na. Sabi ko sa kanya, Brad, gusto ko nang mamatay na malusog kaysa buhay na may sakit. Kaysa apang-agkasabakat, good morning, manang. Amuyo ka din numatay kayo, langit kayo mapan. Hanggang makapagnan, right? The Bible says we have to take care of ourselves. This is the temple of the Holy Ghost, amen? But kahit anong ingat po natin sa katawan natin hanggat nandito tayo sa lupa, magkakaroon po ng karamdaman yan. May isa po akong kaibigan, maingat din sa pagkain, maingat din sa kalusugan, nag-e-exercise po siya, nagmotor, naatalan, kagudwa karupanan natin. Yeah, missionary po siya sa Vietnam, missionary Aris Cruz. Meron naman isa, nasagasahan, hindi namatay, di putol ang paa, tabingi ang kamay, wala nang trabaho, agkas-kasta lang ay, anak ko nga nagmotor. Diba? So, those are the facts.
Yun po yung mga katotohanan. But praise God, pag tayo po ay kukunin na ng Panginoon o dumating ang Panginoon, sabi niya, we will gain a better body. Amen? Actually, di tabag ko at dati ointment para iti painkiller. Itad ko iti may sakapsat madamdama. Ano baro tayo pa, panay mo't pabang ro. Yes. Itatakot, panay pain reliever. Ilimabas ko, ni paudi arkumot, pastor. Nakapurma-purma ka ba yasta? Limabas ka kat, ni paudi arkumot, ibangbang luyo, pastor. Tatanam. Don't say bad words. Ma-offend ka pa eh. So we just praise God because we have the fact in the Bible that when we die, we will gain a better body. Amen? Amo kailangan ng tipaw di arko ijay ka, langit. Amo kailangan ng iti pain reliever. In a twinkling of an eye, we will gain a better body. A brand new body. A body that like the body of the resurrected Christ. And pangatlo po, in John chapter 14 from verse number 1, the Lord Jesus Christ said to his disciples, let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I go and prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself. Huwag mong hayaan na iyong puso ay mabagabag. Kung naniwala ka sa Diyos, maniwala ka sa akin, sa tahanan na aking Ama ay maraming mansion. Amen? And sabi nila, rooms daw. Sige, rooms. Basta kami mansion sa iyo, room. At least, langit pa rin, di ba? Kahit room sa kanila. Pero ang sabi ng King James is mansion. Sige, bahala ka sa iyo. Room yan sa iyo. Sa akin, mansion. Bahala ka. Pero kahit room, at least nasa langit ka na. Amen? So we gain a better life. We will gain a better body. And we will gain a better home. Amen? No, ada siguro ang mamuk dito eh. Ada mamuk, taga dino ka. Ay, taga-aruray hilak. Ay, taga-aruray hilak, mad. Ada mamuk kayay aruray. Taga-aruray ka. Ay, taga-aruray hilak, mad. Sika ngay, Quezonil. Taga-Quezon hilak, mad. Kasla ka mong lukluko, sir. Apay, ang gamin, NPA, no permanent address. The original nga balay may iyay sango simenteryo, di makelak gapos ti atang no amoyo. Iyay sango ti simenteryo ti 19, the last nga nagyan kami jacket 1981. When my father sold our house and lot there, yung bahay niya at lupa, binintan niya doon. Since then, naging NPA kami, no permanent address. So, napang kami Kias, napang kami Quezon Hill, napang kami Tuba, idigan ganad, ada kami J Tuba, napang kami Aruray, napang kami Ambyong. So, nga amin, karubak. Agab-abang kami, napadasan mi iti abang iti, no agida ka, paghiga mo, kitang-kita mo yung kalawakan, di ba? Kitang-kita mo yung tala. Mga ganun po ba? Naranasan ho namin yon. Ngayon, nasa Cambodia kami. Yung anak kong bunso nasa Vietnam. Yung panganay ko nasa Lancaster. Hiwa-hiwalay kami. Pero mga kapatid, sabi ng Bible, Christ is preparing a mansion for us. Amen. We will gain a better home. Mga kapatid, na dito, katulad po nung nangyari, sunod-sunod, lindol, bagyo, flood. Sa Cambodia po, pag nalindol, awan ti mabati nga balay, malaksid lang diagay ada floating house ijay Mekong River. Gamin they don't use bars or steels. Panay bricks lang ngay. Gamin they never experience iti earthquake ijay Cambodia. Awan ti typhoon ijay. Awan iti earthquake. So nga makikita da yung balita dito ayantoy madandanagan da kanya may kunang I'm doing good, we're still okay, we're fine. Pero mga kapatid, kahit gaano kaganda ang bahay mo, hindi mo maikukumpara yan sa bahay na hinanda ng Panginoon sa kalangitan. Amen? Siguro, dagay agus-usok dita itugon kanita Kias, numapandalangit, adagam-gamdangan, uy, balitok mo. You will see the streets of gold. Amen? Amo nga masapulan nga apan agkalkali, iti balitok, winupalti kita. We will gain a better home. And it's the promise of the Lord Jesus Christ, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I go and prepare a place for you. Heaven is a place for a prepared person. Amen? Pag nakahanda ka na,
I mean, you have the Lord Jesus Christ kasi ang kausap ng Panginoon is kanyang mga apostles. Let not your heart be troubled. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I have told you, I go and prepare a place for you. Christ is preparing a home for us. Hantayon nga kasapulan nga ag-abang, wino ag-paripaint, wino ag-inyaman nga aramiden dita. Actually, napadasak ti nagkaroon iti balay nga dakkel, idi adakon iya Cambodia. Siyempre, di personage iyay, ni attorney ti ag-design, ni engineer, ni Sir Garcia iti nagpa-design na. At kuna na, Pastor, no dito'y bagyo da ito'y, kat 4 million da ito'y nga design. Idinalpas iya, dinamag na. Manong ay gastos iya, Pastor? 1.2. Ni apay naglaka, awan landok na gamin. Awan landok na gamin, so nalaka. Nung naranasan ko na po, nung ako'y sumunod sa Panginoon, sa paglilingsugod sa Kanya, naranasan ko na po nang magkaroon ng sariling bahay dito sa lupa. Actually, hindi ko pa rin sarili, pag-iwanan ko yun, di ba? Sabi ng mga Cambodian, Pastor, ba't ang ganda ang pinapagawa mong bahay mo? Hindi ka na ba uwi? Uwi ako siyempre. Ba't ang ganda ng pinagawa mo? Kasi, pag ako'y kinuha na ng Panginoon, at least maganda na yung tirahan ng susunod sa akin. Di ba? Hindi na magre-reklamo. At kung dumating na ang Panginoon, kayong mga member na hindi ligtas, sa inyo na ito. At least maganda na itong bahay nyo. Magkudkudkuda niya. Pero alam nyo, nakatira ako sa malaking bahay, may kalungkutan minsan sa puso. Ada ti bagyo ni bakat ko. Ada di Vietnam di duwang anak ko. Di panganay ko ada di Amerika. May sak iyay. 4 kwarto no may sa 2, 3, 4. 4 iti room na may sak. No umunag ak iyay room dagi ubing ko. Makita di picture di anak ko, agsangit ak. Anak ba't nga sangit, anak ba't nga mangit nga makasangit ak. Apanak ijay boys room, makasangit ak. Apanak ijay, sudah dumaag, malmalum ka nga agbanog, tano agawid ka na lang, iya maturog ka na lang. So you see, dito kahit maganda yung bahay mo dito, still, may kalungkutan. Tama po ba? Pero sabi ho ng Bible, let not your heart be troubled. Huwag niyong hayaan na yung puso ay mabalisa, mabagabag. Kung naniniwala ka sa Diyos, maniwala ka rin sa Panginoong Jesus. If you believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. I've shared the gospel to many people. Sa Cambodian, Ilocano ka pang panamin. Sasabihin nila, naniniwala naman po akong iisa lang ang Diyos. Kahit hindi po kami nag-attend sa inyo, naniniwala naman po ako, naniniwala naman po ako isang Diyos. Tama po. Pero ang sinabi pa rin ng Panginoong Jesus, if you believe in God, believe also in me, sa Panginoong Jesus. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I go prepare a place for you. Mga kapatid, if we are a believer like our sister, she gained a better life, she gained a better body, she gained a better home. To a believer, that is just the beginning of a better life. That is not the end. That is not the beginning of sorrow. But to those who don't have the Lord in their heart, please listen very carefully. If you never accepted the Lord Jesus Christ in your heart as your Lord and personal Savior, this is not about baptism, this is not about religion, this is about the Lord Jesus Christ. The Bible says, ang mga bagay na ito ay sinulat ko upang malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. And this life is in His Son. In 1 John chapter 5, verse number 11, this is the record that God had given us eternal life. And this life is in His Son. He that hath the Son. Sino mang ang kinaroroonan ng Panginoong Jesus ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya sinabing, sino mang nakakaalam na may Kristo ay may buhay na walang hanggan. Hindi niya sinasabing, sino man ang nag-a-attend o member ng Baptist Church o ibang religion ay buhay na walang hanggan. Sino man ang kinaroroonan ng anak o ang Panginoong Jesus Kristo ay may buhay na walang hanggan. And in verse number 13, the Bible says, these things have I written unto you that ye may know that ye have eternal life, upang malaman mo na ikaw ay may buhay na walang hanggan. So sa gabing ito mga kapatid, kaibigan, marami sa amin dito, kaya namin sabihin by God's grace, alam ko sa langit ako pupunta. Amen?
Bawat isang tumanggap sa Panginoong Jesus, masasabi natin, by God's grace, purihin ang Panginoon, I don't deserve heaven. But He died on the cross, He was buried, and third day He rose again according to the Scripture. And He saved me. But if there is a friend or a brother here na wala pa ang Panginoong Jesus, ayaw po niya na ikaw ay lumabas sa bahay sa bang ito na hindi mo tinanggap ang Panginoon. Precious in the sight of the Lord, the death of His saints. Yung saints po dyan, hindi si Santo Papa, o hindi si Santo Tomas, o si San Pedro. Ang saints po dyan, the Bible used the word saints for those who believe on the Lord Jesus Christ. But if you are not a believer of the Lord Jesus Christ, the death of the wicked, mga kapatid na sinasabi ng Bible, is not precious in the sight of the Lord. Because you will never appreciate heaven if there's no hell. Everything, there's a contrast. You will not appreciate. Hindi mo ma-appreciate ang isang matangkad kung walang hindi matangkad. Tama po ba? Hindi po to joke. Nagsulwin ako sa San Simon. Sabi ko, Kuya, sinesharean ko siya. Tapos sabi niya, Pastor, hindi ako naniniwala sa Diyos mo. Kasi kung totoo ang Diyos mo, bakit pangit ako? Sinabat ko kagad. Isugod nga, kaya nga ako nagpapasalamat sa Panginoon na pangit ka. Kasi kung hindi ka pangit, hindi ko malalaman na gwapo ako. Sinabi ko po talaga yon. Pastor, kung totoo ang Diyos mo, bakit ako naghihirap? Kung walang mahirap, Kuya, kung lahat ay mayaman, di sino na magkakarpentero, sino na magtra-tricycle driver, sino na magtatanim. Ang dami po niyang tinanong. Pilosopo po siya, mas pilosopo ako. Taga-Bagyo ako ngard. Ngamimbaga kanya na, Manong, masagot ko man lahat ng kalukuhan mo o kapilosopuhan mo. Kung hindi mo matasagot ang tanong na ito, pag ikaw ba mamatay, tiyak mo bang sanay ka pupunta? Kung hindi mo tiyak, Kuya, ang sabi ng Biblia, sa impyerno ka pupunta. Sabi niya po sa akin, bakit? Asan ang impyerno? Sabi ko sa kanya, pagod na akong sagot sa tanong niya. Sabi ko, hindi ko na po kailangan ipaliwanag. Malalaman mo din kasi doon ka pupunta. Opo. Pero sa pagtatagal ho pag-usap namin, hanggang nasharean ko po siya at tumanggap. Nag-attend po ng mga Bible study, ilang linggo. Pastor, salamat. Naniniwala na po ako sa Diyos niyo. He's 72 years old. Pero mga kapatid, bakit po naging precious? Minsan, maging kami pong magkakapatid. 12 po kami magkakapatid. Lahat kami may mga pamilya na. Abot na po ng 40 ang pamangkin ko. May mga anak na rin po yung mga ibang kong pamangkin. Kailan na lang po kami nagkakakita-kita pag may namatay na sa pamilya namin. Just sad to say that when my father died, wala ako doon. Tingnan po natin na marami dito na halos matagal nang hindi nagkita-kita. Pero dahil sa isang kapatid, nagkita. Yung best friend ko po ng high school ako, from 2nd year to 4th year, best friend ko po siya. Siya po yung unang nag-invite sa akin sa Victory Baptist Church. Siya po ang song leader ng Baptist Church dati. Ini-invite po niya ako. Sabi niya, kaya't mo forward to salvation. He shared the gospel. He planted the word of God in my heart. Kung walang mga kapatid na katulad niya, I don't know kung asan ako ngayon. Minsan nagkakasalubong na lang tayo. Hindi ko alam kung ilang taon ko nang hindi nakita, pero kanina nakita ko, tuwang-tuwa ako. Pero mga kapatid, mas masaya kung lahat tayo ang magsalubong sa langit, hindi dito. Kasi kung dito nagkasasalubong tayo, paano kung biglang dumating ngayon ang Panginoon, may maiiwan? It's not a joke. Amen? Paano kung uuwi mamaya ay na-aksidente? It's not a joke. Yung isa ko pong kaibigan na pastor, younger than me, he played basketball. After he played just 15 minutes playing basketball, umupo siya. After 3 minutes, natumba. Handan nga na itaray hospital na tayo. Ijekalut sa Blan, preacher's camp, may isang pastor from Laguna, agbas basketball, natumba, natay. Kung nanibakat kon, hangkan nga agbas basketball. Nairaman nakpay. Kung nakinibakat ko, di hanak mo tan garod nga mangmangan. Apay, ado iti natay nga mangmangan kaysa agbas basketball.
Kunana, luko ka nga talaga. Hanakon mo't nga maturog. Apay, adu tinatay nga naturog kaysa nagbasketball. Kunana, sige, basketball ka naman. Uray niya ramidin tayo, matay tayo, kakabsat. Amen? But the question is, if you will die, can you 100% say, for to me, to die is gain? If you will not gain better life, if you will not gain better home and a better body, death for unbeliever, kahit gaano ka kabait, I'm sorry to say, kahit gaano ka kabait, kahit memorize mo ang Biblia, kasi si Satanas, memorize din naman niya ang Bible eh. Sabi ng Bible, thou believest that there is one God, thou doest well. The devil also believed, and he trembled. Kung may napakabait ho dito, alam po namin, mas mabait kaysa sa amin. Maraming mga baptist, mabait lang pagtulog eh. But anyway, hindi ka po maliligtas ng iyong kabaitan, pero nais ng Diyos na maligtas ka pamamagitan ng iyong sa kanyang biyaya. If you will not receive the Lord Jesus Christ tonight, if you are not a believer, that is a beginning of a greater pain. Death to unbeliever is a beginning of eternal punishment. And the Bible says, in death in hell were cast into the lake of fire. This is the second death. And whosoever was not found written in the book of life was cast into the lake of fire. At sino mang hindi makita nakasulat sa aklat ng buhay ay itatapon sa dagat-dagat ng apoy. Kaibigan, nawa, huwag mong palampasin ang gabing ito. Upang next year, sasabihin mo, nakakalungkot man na isang kaibigan ay punganaw, pero sa araw ng kanyang lamay, doon ko natanggap ang Panginoong Jesus bilang aking sariling tagapagligtas. Na maging sa kamatayan ng isang mananampalataya ay naging witness pa rin sa mga hindi mananampalataya. Na kamatayan ng isang lingkod ng Diyos ay nagagamit pa rin upang yung mga hindi nakakakilala sa Panginoon ay makapakinig ng salita at makakilala naman sila. Kaya kung sa gabing ito ay hindi mo pa tinanggap ang Panginoon sa puso mo bilang iyong sariling tagapagligtas, nawa tanggapin mo siya. Sa bawat mananampalataya, I will close with this. It's a true story. I can give you his name, but I will not. He's the father-in-law of my younger sister. Nagkaroon isuna ng brain cancer. Linukatanda da ito eh, kasi lang nakupit yung ulo nan nga eh. 1/4 di iskal na inakirdan. He's 83 years old. Sabi ng sister ko, Kuya, mabalin nga apan mo siran ni Daddy. So napanak, di tumay, katsinerak. I shared the gospel. Then he told me, Pastor, naisalakan na kidi college sak. Nabaptizak ni Pastor Joseph Angway, Ija Pines. Ngayon din nagkatrabaho ak, I stopped going to church. I married an unbeliever, and I'm sorry I never shared my faith to her. We have 2 children. I'm sorry I never shared the gospel to them. Please share. Dahito'y timbagana and listen very carefully. Pastor, haanak mabutang nga matay. Mabainak nga matay. I'm not afraid to die. I am ashamed to die. Because I did not serve my Savior. Sa Tagalog, hindi ako takot mamatay. Nahihiya po akong mamatay. Malamang marami sa atin dito hindi takot mamatay sapagkat alam natin na sa langit tayo pupunta. We will gain a better body, we will gain a better life, we will gain a better home. But the question is, hindi ka ba nahihiyang mamatay? Nakahanda ka bang humarap sa Panginoon? Naibahagi mo na ba ang pagmamahal ng Panginoon? Napasalamatan mo ba siya sa kaligtasan na natanggap mo sa pamamagitan ng pagiging tapat mo sa church na binibilangan mo? Kung hindi, mga kapatid, nawa, mga ganitong pangyayari ay paalala pa rin sa atin
na tayo ay magbalik loob at maglingkod sa Panginoon. Panginoon Diyos, Amang Banal, salamat po sa iyong salita. Salamat sa bawat isang nakapakinig po ng iyong mensahe. Salamat sa iyong banal na Espiritu, Ama. Alam ko po, wala po akong kakayahan na hamunin sila, mangusap sa kanilang budhi at sa kanilang puso. Bagkus, Ama, ayon po sa iyong salita, na ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng kaligtasan sa bawat isang mananampalataya. Kaya, Ama, kung meron po kaming kaibigan dito, mahal sa buhay na hindi pa ho niya lubusang naunawaan ang kaligtasan. Hindi pa ho siya nagsisi ng kanyang mga kasalanan at sumampalataya sa aming Panginoong Jesus bilang kanyang sariling tagapagligtas. Panginoon, patuloy niyo po siyang kausapin upang sa ganon, ay tanggapin po niya kayo bilang kanyang sariling tagapagligtas. At sa bawat mananampalataya, Panginoon, naglilingkod man ng tapat o tumalikod na sa paglilingkod, Ama, nawa ang gabing ito, ang panahon na ito hanggat sa Sabado, may mga pangangaral pa na yung salita na kami mapapakinggan. Nawa, Panginoon, magpasya kami na kami magbalik loob sapagkat kung kami ay iyong datnan, ay hindi po kami mahihiyang sumarap sa iyo. Upang kami, kung kami datnan ng kamatayan, ay maririnig namin ang iyong sasabihin, well done, the good and faithful servant. Panginoon, nawa ang gabing ito na gabing may kalungkutan sa mga mahal sa buhay na isang kapatid na pumanak na ay isang gabi na magagamit mo to revive yung mga nanlalamig sa kanilang pananampalataya. Panginoon, alam po namin, we will miss a sister, a mother, and a wife. Pero Panginoon, according to your words, precious is in your sight. Kaya Ama, patuloy mo pong palakasin, lalo na po ang kanyang husband, ang kanyang son and their daughter. Ingatan niyo po sila na sa mga sunod-sunod na gabing puyat ay hindi po sila dapuan ng karamdaman. Na sa mga sunod-sunod na pagod at kalungkutan, Panginoon Diyos, mga lamang wala ng luhang pumatak sa kanilang mata. Minsan nakangiti na tinitignan. Bagkus alam po namin, sapagkat naranasan ko ang mawalan ng kapatid at ama, na may mga kalungkutan, may mga katanungan. Bagkus, Ama, salamat sa iyong salita. Salamat sa mga kapatiran. Salamat sa iyong banal na Espiritu na ginagamit mo upang kami palakasin. Palakasin niyo ang kanyang mga mahal sa buhay, Ama. At patuloy, Panginoon Diyos, na madakilang yung banal na pangalan maging sa panahon ng kalungkutan. Panginoon, salamat. Kayo po aming pinupuri. Sa pangalan namin, Panginoong Jesus. Amen.